Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng Magbubukid. Mang Doming, dami nang nasisirang pananim dahil sa mga pesting uod at insekto. Nakakalungkot nga dahil hindi biro ang pagod at pawis na inilaan natin para sa mga pananim na yan. Ano kayang pwedeng maging solusyon sa problemang to, no? Hindi na natin alam kung paano tatagal tong hanap buhay natin kung patuloy na ganyan ang sitwasyon Mahirap nga tong sitwasyon natin, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan natin mag-isip ng paraan para labanan tong mga perwisyo sa bukirin natin. Sa bagay, maski nung nakarang taon ganito rin ang naging problema natin Siguro, tulad ng dati malalampasan rin natin to at magagawa ng solusyon. Konting panahon na lang din naman ang hinihintay natin at maaani na natin ang mga gulay at palay. Konting spray na lang siguro kung talagang hindi na mapipigilan yung mga peste na yan. Dapat nga talaga siguro natin gawin yon. Palagi pa namang nagiging sakitin yung asawa ko ngayon. Kailangan ko rin ng pera para kahit papano may pa-check up siya. Konting tiis na lang, Ernesto. Makakaraos din tayo. Sana nga yan lang ang maging problema natin. Huwag na sanang madagdagan. Marami-rami pa rin naman tayong may sasalbang mga pwedeng anihin Kikita na tayo dyan kahit papano. Tama ka naman dyan. Pero sasabihin ko sa iyo yang mga pesting yan mga uod at insekto, alam mo bang malaki ang pakinabang sa oras ng kagipitan? Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala, nagbibiro lang ako. Hala, sige, tara nang magsiuwi at bukas na lang ulit tayo bumalik dito. Salamat sa inyo Masayang natapos ang maghapong yon. Nakangiting nagpaalam isa-isa ang mga trabahador kay Mang Doming na siyang amo sa mahigit kumulang na 10 ektaryang lupain. Tahimik na tao si Mang Doming pero mabait at kinagigiliwan ng kapwa magsasaka. Dahil matulungin at may malasakit sa kapwa lalo na kapag nagkakaroon ng emergency sa kanilang komunidad. Siya ay mapagmahal na asawa at may isang anak. Bagamat kung titingnan ay medyo maayos ang kanilang buhay kumpara sa iba, ay mas gusto nilang tumira sa isang simpleng tahanan na matatagpuan din mismo malapit sa lupain kung saan sila nagtatanim at nag-aani. Masaya at masagana ang buhay na mag-anak dala ng saganang inaani sa bukid. Kung makokontrol natin mga peste, sigurado kung maganda na naman ang ani natin ngayong taon. Ang gaganda ng palay sa ating palayan, Amira. At itong mga gulay na naani natin, sigurado akong medyo malaki-laki yung perang mapagbebentahan natin ng mga ito. Ay, tama ka, Domeng. Kaya nga, marami tayong dapat ipagpasalamat ngayon dahil sa patuloy na biyaya ng bukirin. Mahal, pwede bang magtanong? Ano yan? Bukod sa akin, ano pa yung pangarap mo sa buhay? Palabiro ka talaga. Siguro wala na. Meron na akong ikaw. Tapos may anak na tayo. At kahit papaano'y maayos naman ang buhay natin. Hindi mayaman pero nakakaraos sa ating mga pangangailangan. Ala na akong mahihiling at papangarapin pa. Kayo lang, sapat na sa akin. Matamis na niyakap ni Mang Doming ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa namang nakatingin ng musmos nilang anak. Sila ay naglilinis ng mga inaning gulay at inihahanda ang mga ito para dalhin sa palengke. Napahinto ang dalawa nang marinig ang pagtawag ng kaibigan, si Ernesto. Bakit ka bumalik? Tapos na yung gawa natin Kung babalik ka, nako, sa Miyerkules na ulit pwede, Ernesto. Hindi po, Mang Doming. Bumalik po ako kasi may naghahanap po sa inyo. Nasabi ko po ang pangalan nyo kasi tungkol sa lupain ng bukirin nyo po yung tinatanong nila. Bakit? Ano bang meron? At sino yung nagtatanong? Ako, Domeng. Tama ba?
Magandang hapon sa inyo. Pwede ba tayong mag-usap? Magandang hapon din ho. Sino po ba kayo at ano ho yung kailangan nyo sa akin? Gusto ko sanang bilhin tong lupain mong ito para pagtayuan ng ama ko ng binabalak niyang resort dito sa lugar ninyo. Wika ng lalaki. Nakasuot siya ng itim na shades na nakasombrero ng pabilog at may kalakihang sigarilyo sa kanang kamay. Muli itong sumipsip sa yosi at ibinuga sa harap ni Mang Domeng. Teka lang ho, mawalang galang na po. Sino ba nagsabi sa inyo na ipinagbibili ko yung lupain ko? Bakit? May problema ba? Babayaran kita ng doble kung gusto mo. Basta ibigay mo lang sa akin to. Bukod kasi sa maraming tanim itong sakahan mo maganda tong pwesto. Tamang-tama sa ipapatayo naming resort. Wala akong ipinagbibiling lupa rito. Ano ka ba? Yung ibabayad ko sa lupang ito, hindi mo mauubos hanggang sa pagtanda mo. Bibigyan kita ng magandang presyo. Sabi mo lang kung magkano. Unang-una ho hindi po kaaya-aya yung kayabangan ninyo. Pangalawa, uulitin ko, hindi ko ipinagbibili tong lupang pinagkukunan ng aming kabuhayan. Sa'yo na yung pera mo. Aba, sige, pagbibigyan ko yung pabalang mong pagsagot sa akin. Pero sa susunod na balik ko, sisiguraduhin kong ipagbibili mo na tong lupain ito. Imposible yung sinasabi mo. Hindi ko ipagkakanulo tong lupain ipinamana pa sa akin ng mga ninuno ko. Mukha ngang wala kang kaalam-alam, Domeng. Halika, tingnan mo tong brown envelope na dala ko. Tingnan mo kung meron ka ba talagang karapatan dito. Ano ba ito? Sabi ko naman sa'yo, mabait akong tao. Pasalamat ka nga at babayaran pa kita ng makatarungang presyo Wala ka namang karapatan sa lahat ng bagay na nakikita mo ngayon. Kaya, ito ang tatandaan mo, Domeng. Sa pagbabalik ko, kapag tumanggi ka pa rin, may hindi magandang mangyayari. Inalis ng lalaki ang suot niyang salamin at pinakawalan ng isang buntong hininga. Humithit pa ito ng sigarilyo at pagkatapos ay idiniin ang dulo nito sa lamesa kung saan nakapatong ang mga inaning gulay. Lumikayon ng amoy sunog at puting usok hanggang sa tuluyang nawalan ng sindi. Nang makalis ang lalaki, tila nakahinga naman ng maluwagang lahat ng naroon. Anong gagawin natin ngayon? Nakakatakot yung taong yon. Huwag kayong matakot. Akong bahala sa inyo. Hindi tayo papayag sa gusto ng lalaking yon. Ano ba tong naiwan niyang envelope? Buklatin ko lang ha. Sige, tuloy basahin mo na rin at ipaliwanag sa akin kung ano ang laman. Bueno, sinasabi sa mga papeles na ito na ang lupang kinatitirikan ng ating bahay ay pagmamay-ari ng mayamang pamilyang Sarmiento. Nasabi ba to sa iyo ng namayapang tatay mo? Totoong sa kanila ang lupang ito pero matagal ng panahon. Sabi ni tatay bayad na nila ito sa may-ari. At maging ang kanilang mga utang ay wala na. Mang Domeng, matanong ko lang po may katunayan po ba kayo dyan sa sinasabi nyo? Para naman pag bumalik yung siraulot mayabang na lalaking yun may maipakita kayo. Hindi nakasagot si Mang Domeng at napailing na lamang ito. At totoo, wala siyang katunayan o ni kasulatan na ay walang naiwan ng kanyang namayapang ama. Basta ang kwento lang sa kanya bago'y pamanang lupain, wala na raw problema dahil sa kanila na yon. Ganun naman talaga kasi noong araw. Laway lang ang usapan at kasunduan. Di pa uso ang abogado. Nang sumapit ang gabi, habang nakahiga ang katabi ang asawa ay hindi makatulog si Mang Domeng dahil sa lalim ng iniisip. Hindi niya alam ang gagawin at wala siyang mahagilap na sagot sa problemang kinakaharap nila. Napansin siya ni Aling Alvira at sinubukan niyang aluin at mapag-relax ang asawa. Tinanong din niya kung wala ba ni isa sa kamag-anak ng tatay niya o kakilala na may alam tungkol sa usapang yon sa lupain.
Matagal na noong mamatay si tatay. Kung may mga kakilala man o kaibigan siya, baka hindi ko na rin maalala kung sino-sino sila. Hayaan mo. Bukas, magtatanong-tanong ako sa mga kumari ko sa kabila. Ipahinga mo na yung isip mo. Dapat hindi pinoproblema ang problema. Lumipas ang mga araw ngunit walang natagpuan o nahanap na kakilala sina Amira tungkol sa ama ng asawang si Mang Domeng. Ang iba raw kasi ay pumanaw na at ang iba naman ay lumuwas na ng Maynila. Hindi na sila naghanap pagkatapos noon kasi mukhang wala nang ang pag-asa na makatagpo pa ng hinahanap. Ngunit hindi pa man natatapos ang alalahaning yon, ay saka naman muling nagkaproblema sa kanilang sakahan. Nagising sila na maingay ang paligid. May mga umiiyak na tao at nagsisigawan. Paglabas nila Domeng ay tumambad sa kanilang paningin ang sirasirang pananim. Ang mga gulay, mga prutas, maging ang kanilang munting palayan ay tila inararo ng kung anong sasakyan. Dali-daling lumabas si Mang Domeng at agad na tinawag si Ernesto upang itanong kung ano ang nangyari. Hindi ko po alam, Mang Domeng. Pagising nga namin yan na po kagad yung nadatnan namin. Walang nakakita kaya palagay ko po gabi ito ginawa. Pero bakit ito mga tanim natin ang sinira nila? Lalo na yung palayan. Malapit ang maani yun sandali. Hindi kaya kagagawa nito nung lalaking gusto bumili ng lupa? Malamang ho. Siya lang naman ang may motibo para gawin to Siya rin talaga ang nasa isip ko, Ernesto. Kaya lang mahirap magbintang. Hindi tayo pwede basta-basta magturo ng walang ebidensya. Paano na ho ang gagawin natin yan? Tsaka kung malulugi tayo ngayong taon kung masusundan pa ho ito. Sana lang hindi na. Hayaan na lang muna natin. Tulungan nyo na lang akong alisin ito lalo na yung mga nadaanan ng mabigat na bagay. Magtanim na lang tayo ulit. Napailing si Mang Domeng sa nakitang mga sirang pananim. Inisip niya na bagamat malapit ng anihin ng iba ay pwede na silang magtanim ulit. Linggo o baka buwan na naman ang kanilang hihintayin para sa pagtubo ng kanilang mga bagong tanim. Sa pagkakataong yon, nagdagdag na ng trabahador si Mang Domeng. Mas doble rin ang mga sahod nila dahil sa gabi, nagbabantay sila para kung sakaling may manira ulit ay makita nila at mahuli. At epektibo naman ang ginawa nilang yon dahil hindi na muling naperwisyo ang kanilang bukirin. Samantala, nang sumunod na araw ay lumapit si Ernesto kay Mang Domeng dahil na-ospital ang asawa dahil sa aksidente. Mang Domeng, baka pwede naman hong bumali. Nasa ospital kasi yung asawa ko Kailangan namin ng pera. Ay, nako Ernesto, pasensya na. Alam mo naman parang kakasimula lang ulit natin dahil sa nangyari sa mga pananim. Wala pa akong mayaabot sa iyo, pero kung kailangan nyo ng makakain, marami tayong gulay at prutas dito. Ito yung mga nasira. Pera po! Pera ang kailangan ko! Nasa ospital yung asawa ko at hindi mababayaran ng gulay at prutas ang gastos namin dun. Oo, teka, Ernesto, tumataas ang boses mo. Ikaw naman, parang hindi mo naman ako kilala. Kapag meron naman ako hindi ka naman magdadalawang sabi, hindi ba? Sa ngayon, wala talaga. Kaya sana ipagpasensyaan mo muna ako. Pasensya na rin po. Sige po, okay lang ho. Maghahanap na lang ako sa iba. Hindi ko sinasadya na mapagtasan ho kayo ng tono Medyo stress lang ho talaga ako Sige po, halis na po ako. Ba't parang mainit yata yung ulo ni Ernesto, mahal? Ano ba napag-usapan nyo? Ay, wala naman. May tinanong lang siya tungkol sa ating sakahan. Halika na, pumasok na lang tayo sa loob. Gusto ko lang magpahinga. Nagsinungaling si Mang Domeng sa asawa tungkol sa sadya ng kanilang trabahador. Ayaw na rin kasi niyang madagdagan ng alalahanin ng kabiyak dahil mukhang magpapatong-patong na ang kanilang problema.
Ngunit hindi pa man sila nakakapasok ay may humintong sasakyan sa kanilang bakuran. Nakilala nila ang lalaking bumaba sa malaki at itim na sasakyan. Ito yung taong kausap nila kahapon na bumibili ng kanilang lupa. Sandali. Mag-usap muna tayo. Wala na ho tayong dapat pag-usapan pa. Ano ka ba? Eto, tignan mo muna to. May dala akong sorpresa sa inyo mag-asawa. Hindi po ako interesado dyan kung ano man yan. Pakinggan mo muna ako. Alam niyo bang mas galante ako ngayon kaysa kahapon? Eto, may ibibigay akong bahay at lupa na inyong malilipatan. Pero pansamantala lang dahil babayaran nyo rin kapag nakaluwag-luwag na kayo. Siyempre, dagdag na offer lang naman kasi yan sa nasabi ko na kahapon. Inilapag niya sa mesa ang hawak na folder. Ngunit imbis na tanggapin ay mariin pa rin tumanggi si Mang Domeng. Hindi ko matatanggap yan. Umalis na ho kayo dito sa lupain ko. Mang Domeng, huling pagkakataon na tong ibibigay ko sa iyo. Kailangan ko na yung oo mo, kung hindi ay ano? Matanong ko nga, may kinalaman ka ba sa pagkasira ng mga pananim namin itong nakaraang araw? Ginawa mo ba yun dahil alam mong hindi ako papayag? Tinatakot mo ba kami? Dahil kung oo, pues, sir, hindi ako natatakot. Dahil ang lupain ito ng namayapa ko pang ama. Wala ka nang patunay na sa inyong lupang ito. Tapos, pagbibintangan mo ba ako? Kung ako man ang gumawa ng sinasabi mo, Domeng, mas matindi pa ron ang gagawin ko. Kaya mag-isip kang mabuti kung ipagbibili mo to sa akin o hindi. Isang malakas na kalabog ang narinig sa balkonahe nila Domeng dahil sa malakas na suntok na pinakawalan ni Don Herman. Napayak ang batang si Angelito dahil sa pagkagulat at takot. Agad namang yung binuhat ni Aling Amira at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali nang magbabadya ng suntok si Mang Domeng, lumapit ang ilang naroon at pinigil ang tensyon ng dalawa. Wala namang magawa ang lalaki kundi ang umatras at bumalik sa sasakyan niya. Dayo siya roon at iniisip niyang baka pagtulungan siya ng mga taong naroon at madali pa siya ng wala sa oras. Ngunit bago pa man niya napaandar ang sasakyan, ay may mga tumama ng bunga ng bulok na kamatis sa kanyang kotse. Huwag ka nang babalik dito! Dahil kung manggugulo ka pa, hindi ako magdadalawang isip na patulan niya kayabangan mo! Lumayas ka na rito! Wala kang mabibiling lupa rito! Magbabayaran mo yung ginawa at sinabi mo, Domeng. Tandaan mo ang araw na ito. Magkikita ba tayo? Hindi nga nagkamali ang lalaki. Dahil sa mga sumunod na araw, mas tumindi ang paninirang nangyari sa kanilang bukirin. Bukod sa tila inararo ito ng sasakyan, nagbuhos pa mga yon ng lason sa kanilang pananim. Isang bagay upang madagdagan ang problema at trabaho ni Mang Domeng. Nang tanungin niya ang mga bantay, sinabi nilang nakainom sila at hindi na malaya ng mga nangyari. Sa inis, isa-isa yung sinigawan at pinagmumura ni Mang Domeng. Anong silbi na ibinayad ko sa inyo kung ganito rin lang na magpapabaya kayo? Talagang inunan niyo pa yung pag-inom kaysa bantayan itong sakahan natin. Ano ba naman kayo? Pasensya na po, Mang Domeng. Hindi na po mauulit. Dahil sa nangyaring perwisyo, babawasan ko magiging sweldo nyo sa katapusan. Ibabalik ko na lang kapag nakabawi na ulit tayo. Alam nyo naman na paubos na tayo. Kaya sana nga huwag na ngang maulit ito. Wag naman po, mga anak na ang asawa ko sa katapusan ng buwan. Kailangan ko po ng pera at ang magiging sahod ko lang dito yung inaasahan ko para sa gastusin yon. Hindi ko nakasalanan yon at wala na akong kinalaman doon. Basta, nasabi ko na yung dapat kong sabihin. Sige o, kung yan ang pasyan nyo, wala na ako magagawa. Sa talagang kapag minamalas ka nga naman at nadadamay sa perwisyo ng iba Ay nako. Kinagabihan, nagpasya si Mang Domeng na siya na ang magbantay ng kanilang bukirin. Naglagay siya ng maraming sulo upang makita kung sakaling may maninira ulit sa kanilang pananim.
Nakaupo siya sa isang mahabang upuan na gawa sa katawan ng isang puno. Maya-maya, lumapit ang kanyang asawang bitbit ang basong may mainit na kape. Tumabi siya at saka pinayuhan ng asawang balisana dahil sa problema. Mahal, baka gusto mo magkape muna. Eto, ipinagtimpla kita. Salamat, mahal ko. May sasabihin sana ako sa iyo pero huwag ka magagalit ha. Ano yon? Sa tingin ko hindi tama yung inasal mo kanina at pinagsasabi doon sa trabahador natin. Sa tingin ko sobra yon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sobra na ba yun? Hindi nila ginagawa ng maayos yung mga trabaho. Ako naman ang lugi pag nagkataon. Kung sana binantayan nila to ng maigi, di wala sanang problema. Dahil sa kapabayaan nila, halos wala na tayong kikitain. Kaya tama ang mga sinabi ko sa kanila. Kaya wala rin ako magagawa kung magbawas ako sa sahod nila. Isa pa, ilang araw na tayong napupurwisyo. Wala na tayong kikitain kaya sa tingin ko tama lang ang ginawa ko. Naiintindihan ko yon pero isipin mo rin yung kalagayan nila. Lalong-lalo na yung pangangailangan nila. Tingnan mo yung manganganak yung asawa niya sa isang buwan, kailangan nila ng pera. At alam mo ba, yung isang kasama niya kamamatay lang ng kapatid nung isang araw. Pinilit lang nun pumasok. Hindi naman sa naninisi ako pero minsan, may mga aksyon tayong kahit tama, nakakasama naman sa iba. At saka, kumakampi ka ba sa kanila? Naintindihan mo sila pero ako hindi. Paano naman yung sitwasyon natin ha? Ang init naman ng ulo mo. Sinasabi ko lang naman kung ano yung napansin kong hindi tama. Sige, diyan ka na. Kailangan ko nang balikan yung anak natin at baka magising. Hindi pa man nakakalayo si Aling Almira ay bigla siyang napalingon nang marinig ang malakas na pagbuntong hininga ng kanyang asawa. Kasunod noon ay kitang-kita niya ang nakapintang galit sa mukha ni Mang Domeng. Halatang mainit ang ulo niya at yung tasa ng kape ang kanyang napagbuntunan. Inihagis niya yun sa puno. Bumuo ng may kalakasang tunog ang nabasag na baso. Nang gabing yon, nagpasya siya sa labas na lamang matutulog. Samantala, sa panig ni Ernesto, nasa dulo sila ng bukiri ni Mang Domeng kasama niya ang ilang trabahador na may inis o galit din sa amo. Kinukumbinsi niya ang kanyang mga kasamahan na hindi na nila kakailanganin ang pasahod ng amo dahil meron siyang ibang pagkukunan ng pera. Sino Ernesto? Baka pwede mo naman kaming ilapit dyan. Si Don Herman, yung lalaking mayaman na gustong bumili ng lupaing ito. Hindi lang doble, kundi triple ang ibibigay niya sa atin. Basta, gagawin lang natin ang gusto niya. Ano naman yung kailangan natin gawin? Di perwisyo itong bukid. Ganun lang kasimple. Parang hindi naman tama yun. Amo natin si Mang Domeng. Matagal naman na tayong nakikinabang sa kanya. Parang hindi ko kayang maging traidor. Manganganak na yung asawa mo, di ba? Ito na yung pag-asang hinihingi mo. Hindi na tayo pwedeng umasa kay amo. Malulugmok tayo pare-parehas. Tumayo si Ernesto at inilabas sa dalang sako ang mga pasabog. Ito ay gawa sa mga botelyang naglalaman ng gas. May tela sa loob papunta sa labas. Kapag sinindihan at inihagis ito, mabilis at malakas yung sasabog. Isa-isa niyang binigyan ng mga kasama. Sinindihan nila ito at nang makapaghanda, sa bilang ng 3, sabay-sabay nilang inihagis yun sa pananim at tahanan ni Mang Domeng. Bumuo yun ng malakas na pagsabog at malawak na sunog. Hindi inakala ng mga ito na ganung kalaking pinsala ang magagawa nila. Mabilis silang umalis at tumakbo papunta sa madilim na kagubatan. Labis na takot ang nararamdaman nila sa maaring mangyari sa lupain ni Mang Domeng at pamilya ng dating amo. Nang marating ang dulo, nasa lubong nila si Don Herman na nakasandal sa kotse niya.
Tinawag niya ang isang tauhan at hiningi ang sobrang punong-puno ng pera. Nagawa niyo na ba yung pinagagawa ko? Tapos na ho, Don Herman. Magaling! Ito ang bayad ko sa pagtatrabaho niyo. Malaking pera to. Makakatulong ito ng malaki sa inyo. Bukas ay kitain niyo ko ulit dito at may bago kong ipagagawa. Hindi pa po kayo tapos? Aba, hindi pa. Bakit? Ayaw niyo ba ng pera? Natatakot na ho kasi ako eh. Baka ho malaman ito ni Mang Doming. Kanino ka mas dapat matakot? Kay Doming o sa akin? Bakit naman ho kayo nanunutok ng baril, Don Herman? Wala naman akong ibang gusto kundi mabili tong lupa niya eh. Kaya kung maaari ay walang makalalabas at siguraduhin niyong ititikom niyo ang inyong mga bibig. Dahil kung hindi, ako mismo magpapatahimik sa inyo. Pwede ko rin kayong igawa ng nicho niyo kung gusto niyo. Sa kabilang banda ay nagising si Mang Doming dahil sa malakas na pagsabog. Nang maimulat niya ang kanyang mga mata at makatayo, napasigaw siya sa sakit dahil nasusunog na ang ilang parte ng kanyang katawan pati ang halos kalahati ng kanyang mukha. Mabilis siyang nagtatatakbo malapit sa isang poso at kumuha ng tubig doon. Sandali niyang ibinabad ang nasunog na balat at panandaliang nawala ang hapdi ng mga paso. Ilang minuto pinagmasdan niya ang kanyang lupain. Ang karamihan sa mga pananim niya ay tinutupok na ng apoy. Puno ng usok at nagiinit ang buong kapaligiran. Naglabasan na rin at naglapitan ng mga tao. Doon naalala ni Mang Doming ang kanyang mag-ina at nang lingunin niya ang kanilang tahanan, nagimbal siya sa kanyang nakita. Amira! Angelito! Mabilis ang pagtakbo na kanyang ginawa. Nasusunog na kasi ang kanilang bahay. Halos matupok na rin ito dahil gawa lamang yon sa mga kawayan at nipa, kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Kumuha siya ng balde at nilagyan ng tubig. Gamit ang natitirang lakas, ibinuhos niya yon upang mawala ang pagliyab. Tumulong na rin ang mga tao kaya naman ilang sandali, wala na ang sunog. Nanginginig na pumasok at lumapit si Mang Doming. Sa loob, sa kanilang silid, napagmasdan niya ang halos mangitim ng katawan ng kanyang mag-ina dahil sa pagkasunog. Magkayakap pa ang mga ito. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw at umiyak dahil sa sinapit ng kanyang mag-ina. Mahal! Anak ko! Ilang minuto, dumating na rin sina Ernesto at nagimbal ang mga ito sa resulta ng kanilang ginawa na noong una sana'y pagsira lamang sa mga pananim. Pero dahil sa malakas ang pagsabog, nadamay pati si Mang Doming. Umatras ang lalaki dahil hindi niya kayang makita ang sitwasyon ng amo dahil sa kagagawan nila. Unti-unti siyang kinakain ng kanyang konsensya. Ibinuro lang labi ng mag-ina sa maliit na kapilya sa kanilang nayon. Maraming tao ang nakiramay sa namatayan. At dumating din sa burol ang grupo ni Don Herman sakay ulit ang mamahalin niyang kotse. Nang makababa at makalapit, huminto ito sa harap ni Mang Doming na nakaupo malapit sa dalawang kabaong. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mag-ina mo. Ito yung abuloy ko para makatulong naman sa iyo. Inihulog ng lalaki ang makapal na pera sa isang garapon malapit sa mga kabaong. Hindi naman sa pambabastos pero minamadali na kasi ni Papa ang pagbili sa lupain ninyo. Siguro naman ngayon ipagbibili mo na. Ha, Domeng? Hindi umimik si Mang Domeng. Tulala pa rin ito sa harap ng kanyang mag-ina. Panay lamang ang pagbuntong hininga niya ng malakas. Mamaya niyan kapag tumanggi ka ulit sa alok mo, baka sumunod ka na sa sinapit ng mag-ina mo. Dahil sa sinabi yon ng Don, ay sumabog na ang kinikimkim na galit sa dibdib. Agad siyang tumayo at malakas na sinapak si Don Herman. Natumba ang lalaki ngunit napatayo rin kaagad dahil nagulat sa wangis ni Mang Doming.
Kitang-kita niya ang mga nasunog na bahagi ng mukha nito. Sariwang-sariwa pang sugat kaya talaga namang magbibigay yun ng takot sa sinumang makakakita. Napaatras siya at kaagad na nagkubli sa likuran ng kanyang diarmas na mga tauhan. Pinatay mo ang mag-ina ko dahil sa kagustuhan mong mapasenyo ang lupain ng aking ama. Gumawa kayo ng mga bagay na ikapapahamak ng pamilya ko. Oo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Domeng. Unang-una, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mag-ina mo. Malinis ang mga kamay ko. Alam ng Diyos yan. Dinamay mo pa talaga ang Diyos. Hindi ka ba kinikilabutan dyan sa mga sinasabi mo? Mamamatay tao ka! Hayop ka! Nagsasabi lang ako ng totoo, Domeng. Malinis ang mga kamay ko. Bakit di mo alamin kung sino ang may tunay na may gawa nito? Mula sa gilid, napalunok ng laway si Ernesto dahil mukhang ilalaglag siya ng bagong amo. Napatingin si Mang Doming sa direksyon niya kaya wala na siyang magawa kundi ang magsalita at umamin. Bakit ako? Wala akong kasalanan. Si Don... Oo, ikaw ang pumatay sa mag-ina ni Domeng. At kaya kong patunayan yan, Ernesto. May saksi ako. Anong pinagsasabi niyo? Agad tinawag ni Don Herman ang kasama ni Ernesto sa pagpapasabog. Sabihin niyo kung ano nakita niyo. Doon, inilaglag nga ng mga ito ng kasama ni Ernesto. Pinilit naman niya na dumipensa pero dahil binayaran na ni Don Herman ng mga trabahador, wala na siyang nagawa nang siya na ang madiin. Mang Domeng, hindi ko po sinasadya. Hindi ko intensyon na may mangyari masama sa pamilya mo. Patawarin niyo po ako. Nasiliw lang ako sa pera kaya ako nagawa yun. Pero... Napahinto si Ernesto sa pagsasalita na may mga pulis na dumating. Nabigla naman ang lahat dahil imbis na isa sa kanila ang damputin, si Mang Domeng ang hinuli at nilagyan nila ng posas. Nagpumiglas siya at sinabing wala siyang ginagawang mali o kasalanan. Pero ayon sa mga pulis, kaya raw siya inuhuli ay dahil sa paglabag niya sa Land Registration Act o pag-aangkin ng lupain na hindi sa kanya. Binasahan na rin siya ng kanyang mga karapatan tulad ng pananahimik at kumuha ng abogado para sa kanyang kaso. Isinakay na siya sa police mobile para dalhin sa kulungan. Sa pagkakataong yun ay isang tawa ang pinakawalan ng Don. Tuwang-tuwa siya sa naging kinahinatnan ni Domeng. Mula sa mga napirwisyo at nasirang pananim hanggang sa pagkamatay ng kanyang mag-anak. Ngayon ay makukulong naman ito sa kasalanang di naman niya ginawa. Pakiramdam niya ay siya ang nagtagumpay sa tunggalian nilang dalawa. Dahil sa mga nangyaring yon, ay hindi na niya naihatid sa huling hantungan ng kanyang asawa at anak. Inasikaso na lang ito ng kanyang mga kapitbahay na may mabubuting puso. Isang dapit hapon, pinatawag si Mang Domeng mula sa selda dahil may dalaw raw ito. Paglabas, nadatnan niya si Don Herman na dala ang isang kasulatan. Tumagal ang pagpapaliwanag ng kasama nitong abogado at ayon dito, mapapalaya siya at ititigil ang kaso kung papayag itong ibenta na ang lupa na ayon din sa nakasulat, hindi nila pagmamay-ari noong una pa lang. Hayop ka, Don Herman. Wala kang puso. Kung pumayag ka na sana noon pa, di sana hindi na nangyari ang lahat ng ito. Wala kang konsensya. Maski ang inosenteng batay dinamay mo. Tandaan mo, pagbabayaran mo rin ang lahat ng ito. Naniniwala ka pa sa hustisya? Alam mo, Domeng, tanggapin mo na lang na yan para sa mayayaman lang. Ang katarungan ay salita lamang para sa inyo. Kaya, pirmahan mo na yan. Mapapasayo ang lupa ko pero sisiguraduhin kong kakarmahin ka rin. Ang dami mo namang sinasabi. Walang nagawa si Mang Domeng kundi ang mapaluhan na lang habang pinipirmahan ng kasulatan.
Bago umalis ang grupo ni Don Herman, inihagis pa nito sa sunog na mukha ni Mang Domeng ang isang tseke bilang bayad sa lupain niya. Inabot ng halos 2 linggo ang pagkakabilanggo ni Mang Domeng, pagkalabas ay agad niyang dinalaw ang puntod ng kanyang mag-ina. Dala niya ang ilang bulaklak, kandila at lollipop na pangarap ng kanyang anak. Umupo siya at umiyak ng umiyak na tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Mahal ko, Amira. Anak ko, Angelito. Pasensya na dahil yung huli nating pag-uusap, mainit pa ang ulo ko. Hindi ko man lang kayo naasikaso at hindi ko man lang naipakita na mahal ko kayo. Sobra-sobra yung ginawa nila sa atin. Bakit ganon? Kung sino pa yung tama at walang ginagawang masama sila pa ang naaabuso. Tahimik lang naman tayo. Masaya. Pero bakit tayo tinraidor ng lahat? Para namang nakiramay ang langit sa sakit na nararamdaman niya dahil bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay ng kanyang mga panaghoy ay ang pagsabay ng matatalim na kidlat at ang dagungdong ng kulog. Umanda sila, Amira. Ipinapangako ko sa inyong puntod na magbabayad sila sa kanilang mga ginawa. Igaganti ko kayo. Lahat sila mananagot. Isinusumpa ko! Samantala ay abalang-abala naman ang doon sa lupain na nabili niya kay Mang Domeng. Marami ng tauhan ang ipinadala niya roon para maglinis. Tinayo na rin niya pansamantala ng mga baraks ang ilang bahagi noon. Tuwang-tuwa naman ang ilan dahil nagkaroon sila ng trabaho. Isa na rito si Ernesto at ang mga kasamahan niya na kinuha ring tauhan ng Don. Nagkasundo sila na kalimutan na lang ang lahat ng nangyari at kapalit din ng malaking halaga ay ang kanilang patuloy na pananahimik. Tutal ay wala na rin naman daw si Domeng kaya wala na rin silang dapat ipag-alala. Nagkaroon ng salo-salo kinagabihan ng mga tauhan ng Don. Masayang-masaya ang lahat habang kumakain ng mga handa at mayroon pang madaming mga inumin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsasaya ay bigla na lamang sumigaw si Ernesto ng malakas. Sumuka ito ng itim na likido at parang hirap na hirap huminga. Napatayo ang lahat habang pinanunood ang kalagayan nito. Patuloy ang pagsusuka niya. Agad na lumayo ang ilan sa nakasaksi nang makita ang mga bagay na gumagalaw mula sa kanyang isinuka na parang buhay na uod. Nandiri ang ilan at natakot. Mayroong nagtakbuhan at hindi alam ang gagawin. Si Don Herman napatingin sa madilim na kapaligiran at hinahanap ang hinala niya'y may kagagawan nito. Nakita niya ang isang itim na figura sa hindi kalayuan at mataman silang pinagmamasdan. Para siyang nahihipnotismo at wala sa sariling naglakad palapit doon. Subalit biglang napahinto ng makaramdam ng kirot sa katawan. Don Herman, anong nangyari? Parang may tumutusok at sumasaksak sa akin. Nauutal na sabi nito at napasigaw na rin sa sakit. Ilang sandali, sumuka na rin ito ng kulay itim na likido. Maya-maya, dahil sa sakit na iniinda ay nawalan sila ni Ernesto ng malay. Dinala at inuwi sila sa kani-kanilang mga bahay. Sa gitna ng gabi, naalimpungatan si Ernesto dahil tila may bumubulong sa kanyang mga tenga. Nakarinig siya ng mga kaluskos kaya mabilis siyang nagtalukbong ng kumot. Tinakpan rin niya ang kanyang tenga dahil hindi komportable sa kanyang pakiramdam ang mga naririnig na bulong. Manipis lang ang kanyang kumot at nagkataong brownout pa ng mga oras na yon. Tanging nakabukas ang kanyang ilaw na gasera kaya naman tagos ang kanyang paningin dito. Nanlaki ang kanyang mga mata.
nang mapagmasdan ng kulay itim na bagay na dumaan sa kanyang harapan. Mabilis siyang inalis ang kumot pero wala ni sino man ang naroon. Tumayo siya at tumanaw sa nakabukas na bintana. Naramdaman niya ang malamig na hangin na mas nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Mang Domeng, kung ikaw man yan, sobra po akong humingi ng tawad. Pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. Patawarin po ninyo ako. Bigla namang may nagsalita sa tabi ni Ernesto at halos mapasigaw siya sa gulat. Ang anak lamang pala niya ang biglang sumulpot at takang-taka sa ikinikilos ng kanyang ama. Wala ito anak. Sige na, bumalik ka na sa higaan mo. Matulog ka na ulit. Malalim pa ang gabi. Mapupuyat ka niyan. Labis namang nag-alala ang anak niya at sinabing babantayan na lang muna niya ang ama at sasamahan hanggang sa siya ay makatulog. Salamat anak. Bukas pala magtatrabaho na ang tatay ha. Doon ka na lang muna ulit kay Aling Belen. Wag kang aalis sa kanya. Kung may mag-ayaman sa'yo na hindi mo kakilala, wag kang sasama ha. Kinabukasan ay pumasok na nga si Ernesto sa trabaho. Ngunit bigla siyang napahinto nang marinig ang malalakas na sigaw ni Don Herman. Nang makita niyang malapit ang Don, ay doon niya nakita na punong-puno na ito ng pantal sa buong katawan. Malalaki, mapupula, makakati at halos nagsusugat kapag kinakamot ng amo. Doon niya napagtanto na mayroong mali sa kanilang kalagayan. Mukhang kinukulam tayo, Barang Don Herman. Anong pinagsasasabi mo? Ang tanda mo na, naniniwala ka pa sa ganon? Sigurado ko, may mga pesting na iwan si Domeng dito kaya nakakaganito ang lahat. Nakakayamot ang katikati ng mga ito. Wisit! Kagabi, sumuka tayo ng mga buhay na uod at parehas pong itim ang likidong ating sinusuka. Parehas pang nakakadiri at mabaho. Hindi o kaya kagagawa nito ni Mang Domeng. Baka nagiganti siya sa atin dahil sa mga ginawa natin sa kanya. Kailangan natin. Kung iniisip mong may kinalaman siya rito, sige, ipapahanap ko siya. At patatahimikin na habang buhay ng hindi na makaperwisyo. Nakakatakot, Don Herman. Siya ang dapat matakot, hindi tayo. Ipinahanap nga nila si Mang Domeng pero hindi nila ito nahanap. Lalo lamang lumala ang kanilang kalagayan. Mas tumindi ang parusang kanilang nararanasan sa bawat pagdaan ng araw. Inabot na rin sila ng kamalasan. Ang tinatayong resort ay napatigil ang construction ng mamanhid ang mga paa at kamay ng lahat ng trabahador na naroon. Lahat sila ay halos hindi makalakad habang pabalik sa barracks. Hinala pa nila nung una na nuno o na duwende sila. Pero dahil hindi naniniwala si Don Herman, ipinagpatuloy nila kinabukasan ang ginagawa. Doon mas matindi ang nangyari dahil sabay-sabay na nagtakbuhan ng lahat ng sumugod galing kung saan ang libu-libong insekto. Pinagkakagat sila at ang bawat sugat nilang natamo ay nangati at nagnanaknak. Marami ang naniwala na baka meron silang nagambala sa lupain at kakailanganin nila ang mag-alay. Sobrang nainisang doon sa kanyang mga narinig. Kailangan ba ng alay? O sige. Hinugot ng lalaki ang baril sa tagiliran at umalingaw-ngaw ang malakas na putok. Bumagsak ang katawan ng kanyang tauhan na may tama sa noo. Dumaloy ang dugo nito sa lupa. Walang nakaimik sa ginawang yun ng walang pusong amo. Nagulantang silang lahat at labis na natakot para sa kanilang mga buhay. Nakita nila ang kaibahan ng ugali ng kanilang dating amo sa baliw na Don. Ngunit magsisiman sila ay huli na. Wala na rin silang nagawa nang sabihin sa kanilang ituloy na ang kanilang trabaho sa kabila ng pangangati nila at mga sugat sa katawan dahil sa mga insekto. Malungkot at tila wala sa sarili si Ernesto at napapatulala sa bahagi ng lupain kung saan matatanaw ang isang kagubatan.
para siyang namalikmata dahil parang may nakita siyang pamilyar na mukha. Dali-dali siyang naglakad at pinuntahan ng direksyon kung nasaan ang taong yon. Mang Domeng, ikaw ba yan? Dahan-dahang humarap ang nilalang na yon na nababalot ng itim na tela. Ilang sandali, napatras si Ernesto nang mapagmasdang si Mang Domeng ngayon. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Baka gusto mong kumustahin ang anak mo, Ernesto. Ha? Anong ginawa mo sa anak ko? Ginawa ko lang naman kung anong dapat na maging kabayaran sa ginawa mo sa anak ko. Bakit yung anak ko pa? Bakit hindi na lang ako ang patayin mo? Huwag ka nang dumaldal. Umuwi ka. Swerte mo na lang kung maabutan mo pa siya. Dahil sa kaba, ay hindi na hinayaan ni Ernesto na humaba pa ang kanilang usapan. Mabilis siyang tumakbo pa uwi ng kanilang bahay. Mas mahalaga para sa kanya sa pagkakataong yon ang buhay ng anak. Inisip niyang sana ay hindi pa huli ang lahat. Ngunit pagdating sa bahay nila Aling Belen ay naabutan na niyang wala ng buhay ang kanyang anak. Nakahando sa iyon habang subo-subo pa ang isang kulay pulang lollipop. Nagpaliwanag si Aling Belen na may estranghero daw na lumapit at inalok ang anak niya ng pagkain yon. Akala nila ay mabait lang ang lalaki kaya hinayaan lang nila. Nang ilagay ng bata ang lollipop sa bibig, nanginig ito at bumula ang bibig hanggang sa nalagutan na ito ng hininga. Walang magawa si Ernesto kundi ang umiyak habang yakap ang anak. Malungkot man ay tinanggap niya ito. Ibinuro lang anak niya sa kanilang bahay ngunit ang akala niyang sakit sa pagkawala ng kanyang anak ay hindi pa pala tapos. Nagulat ang lahat dahil mabilis itong nabulok at inuod. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya sa madilim na bahagi ang nagmamasid na si Mang Domeng, kaya mabilis niya yung pinuntahan at tinabol. Galit na galit siyang tinawag ito at huminto naman ang isa. Walang kasalanan ng anak ko sa'yo. Hindi ka ba nakukonsensya na nangdamay ka pa ng isang inosente? Nakakalungkot pero hindi. Pero sana ay yan din ang inisip mo bago mo pasabugin ang lupain ko at ang bahay na siyang ikinamatay ng asawa at anak ko, Ernesto. Pinagsisihan ko na lahat yun. Pero sana, ako na lang. Ako yung nagkasala, hindi yung anak ko. Naging mabuti ako sa iyo, Ernesto. Pero sa huli, pinili mo pa ring tirahin ako patalikod. Gumaganti lang ako sa mga atraso nyo. Mga traidor kayo! Kung ganun, patas na tayo. Wala na akong utang sa iyo. Pero pagbabayaran mo rin ang lahat ng perwisyong ginagawa mo sa amin. Sa galit, kinuha ni Ernesto ang isang may kalakihang sanga. Nang ihahampas niya na ito kay Mang Domeng, nahinto siya at nabitiwan yon dahil sa pananakit ng tiyan. Ilang segundo, sunod-sunod na pagsuka ang ginawa niya. Doon, iniluwa muli ng bibig nito ang mga buhay na insekto gaya ng malalaking uod, ipis at iba pa. Kasabay noon ang malagkit at kulay itim na laway. Napalhod si Ernesto at napaharap kay Mang Domeng. Itinaas niya ang kanang kamay habang nakaturo sa isa na tila nagmamakaawa. Mang Domeng, ano to? Lumabang ka ng patas. Huwag ganito. Walang patas na katarungan sa mundong ito, Ernesto. Kung sino ang malakas, siya ang magwawagi. Aray! Patawarin mo na ako! Umawa ka na! Ngunit pinagmasdan lang siya ng kausap hanggang sa siya ay malugutan na ng hininga. Sunod na tinungo ni Mang Domeng ang isa sa mga dati niyang trabahador. Ang taong nakaalitan niya dahil sa pagpapabaya sa trabaho na bantayan ang kanyang mga pananim. Ito yung babawasan niya sana ng sahod pero nakiusap na wag dahil manganganak ang asawa. Pero dahil sa hindi napagbigyan ay sumama kay Ernesto upang gantihan siya.
Pero naabutan na niya itong iniiyakan ng asawa at wala na itong buhay. Lumalabas sa kanyang bibig ang maliliit na puting ipis. Nakita siya ng mga traidor at inisip nilang kasalanan ni Doming yon. Agad nila siyang sinugod, pero bago pa man dumampi sa kanyang katawan ng kanilang mga suntok ay may inilabas na maliit na bagay na tila hulma ng isang tao. Nang pigain niya yon, ay bigla silang nanghina at mas lalong namilipit sa sakit nang makitang mas hinihigpitan niya ang paghahawak sa bagay na yon. Tinawag siyang mamamatay tao na mga yon. Tinawag nyo rin bang mamamatay tao yung mga sarili nyo nang mamatay ang mag-ina ko dahil sa mga ginawa ninyo? Gaya kay Ernesto, gumaganti lang ako. Inikot ni Mang Doming ang ulo ng bagay na hawak-hawak. Doon, umikot din ang ulo ng isa sa kanyang trabahador. Maya-maya, inihulog niya sa sahig ang hawak at saka sunod-sunod na inapakan. Ang isa naman, bumagsak sa kinatatayuan at nagkadurog-durog ang mga buto. Walang nagawa ang mga taong yon. Kinain sila ng takot dahil ang itsura ni Mang Doming ay malayong-malayo na sa masayahin at mabait nilang dating amo. Isang demonyo ang wangis na nito na tila sabik na sabik sa kamatayan ng iba. Wala silang kalaban-laban hanggang sa umalis na lang si Mang Doming. Isang salita at isang makahulugang ngisi ang iniwan niya sa mga nahintatakotang mga dating trabahador. Isa na lang, matatapos na ako. At dumating na nga ang gabing pinakahihintay niya, ang makapagiganti sa taong labis niyang kinamumuhian at sumira ng kanyang buhay. Sa pagkakataong yon, gusto niyang mapatay ito gamit ang sariling mga kamay. Malalim na ang gabi nang mapagmasdan niya ang paglabas sa baraks ni Don Herman. Mabilis na sumugod si Mang Doming. Agad siyang nakita nito kaya mabilis din niyong nakatakbo sa madilim na kagubatan. Pero ilang sandali lang napahinto si Don Herman nang manakit ang kanyang tiyan at magsuka ng mga nakadidiring bagay gaya ng nangyari kay Ernesto. Hindi niya yun alintana dahil mula sa hindi kalayuan nakita niya ang galit na si Mang Doming habang hawak ang isang mahabang patalim. Ilang sandali namanhid naman ang mga paa niya kaya't sandali siyang napatumba. Nang mabawi ang lakas, muli siyang tumayo at sinubukang takasan ng tiyak niyang kamatayan sa mga kamay ng kalaban. Tagaktak ang pawis niya sa mabilis na paglalakad sa madilim at tahimik na kapaligiran. Maririnig sa boses niya ang labis na pagkahingal. Hindi niya pinansin ang nadaraanan at naapakang mga sanga at tinik para lamang makatakas sa taong humahabol sa kanya. Luminga siya sa paligid at tiningnan kung nasusundan pa siya. At sa unang pagkakataon ay tumulo ang luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Ilang sandali pa may mga kaluskos na paparating mula sa kanyang likuran. Nang lumingon ay napahinto at natulala siya sa kawalan. Napaigik naman ito at tumama sa kanyang noo ang may kahabaang patalim. Nang bumagsak ang katawan niya sa lupa, lumabas sa bibig niya ang sariwang dugo at matapos noon natuluyan na itong nalagutan ng hininga. Para yan sa lahat ng ginawa mong kasamaan sa pamilya ko. Hinugot niya ang patalim at sa dibdib naman ng lalaki tinarak. Para naman ito sa asawa ko, sa anak ko, at sa inago mong buhay namin ng pamilya ko. At isinaksak niya pa ito ng ilang beses. Mababaka sa mukha niya ang matinding galit sa taong pinaslang. Isang malakas na sigaw ng tagumpay ang pinakawalan ni Mang Doming. Ngunit nasundan din kagad yun ng isang malakas na panaghoy habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa at anak. Isang nakakatakot na tunog ang naririnig ng kanyang mga kababaryo na sa oras na yon ay mas piniling magbingi-bingihan sa mga nangyayari.
Sa wakas ay nakaganti na nga ang magbubukid na si Mang Domeng. Natapos ang gabing yon na may bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Kinabukasan ay natagpuan nga ang ilang mga bangkay ng tao na inuuod na. Kabilang dito ang bangkay ni Don Herman. Sa nangyaring patayan na yon ay alam ng mga taga roon kung sino ang salarin. Pero dahil sa ayaw nilang madamay sa pagiganti ni Mang Domeng, simula ng araw na yon ay hindi na rin nagpakita ang magbubukid. Hanggang sa unti-unting nag-iba ang mga takbo ng kwento. May nagsasabi na baka raw nagpatulong lamang si Mang Domeng sa isang mambabarang o taong may alam sa kulam. May ilan namang nagsabing si Mang Domeng daw ay siyang tunay namang kukulam at namana raw ito sa namayapang ama. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mang Domeng, handa ka pang gawin ang lahat para lamang makaganti sa taong sumira ng buhay mo? Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.